po si Pemberton? Siya po ay naka-Amerikana na gray, striped tie at white shirt. Okay? Ayan po si Pemberton. Ayan po si Pemberton. Ayan po. Sa likod ako. Pe-play ko po ulit, ha? Ibig sabihin, Pemberton ay actually ay arrested under now the jurisdiction of the court. Okay. Wait, ganito. As we speak, ina-upload nito sa hariroque.com. So that's for public consumption, okay? Pero ito naman ang deklarasyon ko po. Matagal na po tayo naninitigan para sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Kami po ay magmumusyon na habang nagbibista po ang kasong ito, ang media dapat papasukin. Kung hindi po magkakasyang lahat, kinakailangan po magkaroon tayo ng sistema kung saan ang media mismong mamimili kung sino makakapasok sa hukuman dahil maliit lang po ang korte. Pero yung nangyari po ngayon na hindi po napagbigyan ng media na makover ang pangyayari, tutol po ako dyan dahil lahat po ng paglilitis ay pampubliko at ayaw kong marinig ang akusado na magreklamo na ang kanyang karapatan ay nalabag dahil sa karapatang pantao, dapat pampubliko ang paglilitis. So kami po ngayon ay maghahain ng at least 3 motion, no? Yung aming formal na entry of appearance, yung motion na dapat po ang custody ay manatili sa korte na dapat makulong si Pemberton sa kulungan dito sa Olongapo at ito naman po ay sang-ayon sa posisyon din ni Secretary Laila De Lima ng Department of Justice na lininaw po sa akin na ang posisyon niya pagkatapos ng warrant of arrest, kinakailangan po ang kustodiya ay nasa Pilipinas. Itong posisyon naman po ay pinarating ko rin kay Fiscal De Los Santos at ang sabi niya makikipagtalakayan siya kay Secretary Laila De Lima para makumpirma na ito talaga ang posisyon ni Laila De Lima. At ang patlong motion po ay para sa isang sistema na ang publiko po sa pamamagitan ng media ay dapat mabigyan ng karapatan na makover ang nangyayari sa hukuman dahil karapatan po ng buong sambayanan malaman kung ano nangyayari dyan sa hukuman. Si Atty. Virgie po. Meron pong hearing, no, sa December 22 sa Monday. Umaga din po. Pero ito po ay para doon sa motion na ipinal ng abogado ni Pemberton. Nag-file sila ng motion to suspend the proceedings dahil po sila ay nag-file ng petition for review sa DOJ. Hindi pa po namin nakukuha ang kopya but we will make the necessary opposition doon sa ganung motion. Kaya hihintayin po natin after this commitment dahil kanina po na-book na po. Meron na pong commitment order under the court now has jurisdiction over the person of Pemberton. Kaya kaagad-agad isa-set po ng judge ngayon for arraignment. Wala pa pong date for arraignment, maghihintay pa rin po tayo ng notice mula sa judge. Pero ang nakaset po sa Monday ay ang motion na ni Pemberton na isuspend ang proceedings, to which we will file the necessary opposition. How would you describe his demeanor during the proceedings? Habang nakaupo siya, ay tahimik lang naman si Pemberton na nakaupo doon. Wala, tahimik siya, pero siya po ay nakaposas. Nakaposas po si Pemberton sa loob ng korte at tahimik lang po siyang nakaupo. Hindi po na, maaga pong nangyari ang booking, hindi po namin nakita, pero sa palagay ko po, dahil yung booking, dumaan po siya sa regular na proseso ng booking. Kaya po, naglabas na din po ng commitment order. Ano po yung photos? Yes, photos, Alam nyo, fingerprints. ito na huli ha, kapulin nyo sa likuran dahil sa likuran idadaan. Tumakbo na kayo dun sa likuran. Hindi nila idadaan dito sa harapan. Doon sila sa likuran pumasok at doon din lalabas. Pero statement muna sa pamilya. Teka lang ako, Philippine commitment order. At di ba sinasabi doon kung saan siya ikukulong? Well, ngayon ang importante ay kumbaga voluntaryo siya na sumurrender sa ating hukuman. Okay? So ngayon nasa jurisdiction siya ng hukuman. Ngayon, hindi namin alam ngayon ang mangyayari, no? Dahil ang alam ko,
si Pemberton mismo naghain ng motion na gusto niyang ipasuspend ng proceedings, no? Na didinggi naman ng Lunes. Pero mabilis na mabilis kay Marilu, para kayo naman mahabol niyo siya dahil baka mamaya habang nagsasalita tayo wala na siya. Go Marilu. Nakita mo lang siya eye to eye. Nakita ko siya pero nasa likod lang kasi kami. Tapos na siya namin ang pictures. Yung camera namin. Pero at least nakita ko na siya na personal na andito na siya. Mixed emotions, natatakot, nagagalit na. Pwedeng lapitan ko siya, tanungin, pwedeng ibuntog ko siya sa pader. Kaya lang hindi ko naman kaya gawin kasi napakadaming NCIS na nakabody sa kanya. Napatingin siya sa akin, siguro naisip niya ako yung kapatid ni Jennifer. Hindi na yung pinag-ibigin niya sa akin. Ano po yung gusto niyong dapat sabihin kay Pemberton, ma'am? Isa lang yung gusto kong sabihin sa kanya, bakit niya nagawang patayin yung kapatid ko samantalang yung mukha niya napaka-inosente. Pero bakit nagawa niyang patayin ng gano'n na lang kabilis yung kapatid ko na walang iso? Ano po yung unang naramdaman you saw him for the first time? Galit na galit, nanginginig sa galit talaga. Kaya lang hindi mo siya kayang malapitan dahil kahit nga cellphone namin kinoconfiscate. Pero kahit papaano nakakuha pa rin ako ng picture sa kanya. Attorney, pag sinabi mo na sa jurisdiction na kustudiya na ng korte, bakit siya ibabalik doon sa Aguinaldo? At paano yung tama ba yung sinabi mo na wala na at maaalis na yung mga US soldiers na ibigay mo na? Importante na sa punto nito, meron ng jurisdiction sa pagkatao ni Pemberton ng hukuman. Ang aming posisyon mula dito sa puntong ito, lahat ng usapin tungkol kay Pemberton, tanging ang hukuman lamang ang may kapangyarihan na magdesisyon. Ang DFA hindi po pwedeng magdikta sa korte, o pwede lang sila maghain ng mga manifestation, pero ang korte pa rin ang mag-o-order dahil ang ating hukuman po ay isang independenteng sangay ng gobyerno. Pambabastos po yan sa ating hukuman para sa kahit anong iba pang ahensya ng ating gobyerno ang magdesisyon sa issue ng custody mula ngayon. So kaya nga po ngayong araw nito, maghahain na kami ng motion, no? Para siya ay mailipat sa ordinaryong kulungan at ito naman po, inuulit ko, ay sang-ayon din sa posisyon ni Secretary Laila De Lima. So victory number 2 or Well, ngayon po ay victory number 2, pero yung mas importante issue ngayon ng kustudiya dahil ang kustudiya po ay jurisdiction at ang jurisdiction ay soberenya, yan po ang ating mareresolba sa susunod na mga araw. Hindi po ba kayo nandito sa point? Hindi po. 25 anyos na po ako nagpa-practice, hindi po naman talaga ginagawa na mabilisan yung arraignment. Dahil talagang kinakailangan naman talaga ay may prosesong sinusunod. Ang importante po na meron ng jurisdiction ang hukuman sa pagkatao ni Pemberton. So walang schedule sa arraignment? Sa Lunes po ang susunod na hearing para sa motion ng akusado. Pero habulin nyo na po sa likod si Pemberton na mas maganda ang picture ni Pemberton kaysa dito sa aking cellphone picture. Nandun siya sa likod. Pwede ba maghati kayo from now on? Kalahati sa likod, kalahati sa haharapan. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ay ang panayam ng media sa pamilya Laude kasama ang mga abogado nila na sina Attorney Harry Roque at Attorney Virgie Suarez. At kani-kanina lamang sinabi nga ni Attorney Harry Roque na si Pemberton, itong suspect na si Pemberton ay kusang humarap dito sa korte sa Olongapo City at nagsagawa na ng booking process sa kanya. Hindi pinapasok ang media sa loob pero nakunan ng litrato ni Attorney Harry Roque itong si Pemberton at ito yung ipinakita niya kanina sa media, yung pagharap sa korte nitong si Pemberton. Sabi niya maghahain sila ng ilang motion sa korte ngayon. Una na dyan ay ang payagan daw ng korte. Dapat payagan daw ng korte ang media na makapasok sa loob at makapag-cover dito sa paglilitis. At pangalawa ay maghahain din daw sila ng motion kung saan hihilingin nila na itong si Pemberton ay makulong sa isang regular na piitan. Yeah, Karo, mapapansin natin na iba talaga yung proseso dito kay Pemberton. Unang-una, mukhang hindi siya in-expose sa media at sa publiko. Hindi katulad ng mga ibang suspect ng high-profile cases. Alam naman natin na yung mga otoridad ay laging in-expose o ipinapakita sa media, no, as if para ipatunayan na nasa kustodiya nga nila. But in this case, ang ebidensya lang ay itong medyo malabong litrato ni Attorney Roque. Ano? Pero partner, ako
sa pagko-cover ko sa iba't ibang mga paglilitis, whether sa mga regular court or kahit yun sa Sandigan Bayan, nakadepende talaga yan, partner, doon sa mismong judge. Kasi may mga korte na pinapayagan ang cameras sa loob bago magsimula yung paglilitis, tapos palalabasin yung mga cameraman. Tapos posibleng may maiwan doon sa loob na ilang reporters, pero bawal mong gamitin ang iyong cellphone. Yun. May mga ganong klaseng ano. So in this case, yung judge ay So depende ito sa judge kung gusto niyang papasukin sa loob ng korte ang mga miyembro ng media para kumuha ng litrato. Depende yan actually doon kasi ngayon naman yun nga, si Pemberton ay nasa kustodiya ng korte ng Olongapo City. So ang desisyon talaga nito ay manggagaling doon sa mismong judge ng Olongapo City. Pero at the same time, sigurado naman na may pag-uusap din yung judge at saka yung US authorities Right. tungkol dito dahil nasa kustodiya pa rin ng mga Amerikano. Maaring may agreement din sila kung gaano i-expose itong si Pemberton ayon din sa kanyang kagustuhan. Nabanggit din kanina sa media ni Attorney Virgie Suarez na naghain ng motion itong kampo ni Pemberton na wag munang ituloy muna yung arraignment kasi ang nangyari pa lang ngayon, partner, booking process pa lang at naghain nga sila to suspend itong proceedings na ito sa December 22 didinggin ng korte itong mga motion na inihain ng kampo naman ni Pemberton.